ito pala ang totoong nangyari. Kaya idinirekta na ni dating Senador Sonny Trillanes ang pagpapile ng kaso sa Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Duterte at Senador Bongo dahil yung una pala na kanyang ipinail dun sa Department of Justice nawala. At mukhang itinago, iwinala ng prosecutors ng DOJ na itinuturing na baka taga-suporta ni Duterte or Duterte supporters. Kasi inamin na po ni Boying Remulla, ating ombudsman sa kasalukuyan, na hindi daw dumaan sa kanya yung kasong ipinail ni Senador Trillanes sa DOJ nung siya pa ay sekretary. At nung kanyang malaman, ay nawawala na. At hindi daw ho ma-justify at may paliwanag ng prosecutor na naghawak ng kaso. Dahil pinagdudahan niya ang followers ni Duterte. Dahil dyan, sinibak na pala, nirelieve na ni Secretary Boying Remulla bago umalis ng DOJ yung may hawak ng kaso. At yan ang dahilan. Kaya nga, ang ginawa ni Senator Trillanes, idinirekta na sa Office of the Ombudsman, tapos for evaluation, diretso na yan sa Sandigan Bayan. Plunder po yan. Mabigat yan. Ito yung sinasabi ni Senador Bongo na paulit-ulit na ipinapile, nirehas daw na kaso. Ayun naman pala ang dahilan. So, hindi nirehas. Hinarang lang ng di umanay Duterte supporters sa DOJ. Kaya hindi umusad. Mahigit na 1 taon nang naipile yan. Walang nangyari. Ganyan ang sistema sa ating bansa. Pag gusto nila na pagtakpan, kayang gawin. Pag gusto nilang ibasura at iwala ang dokumento, nagagawa. Dapat yung kinakasuhan ng administratibo. Hindi pwedeng mawala ang dokumento. Ang nagwawala ng dokumento sa isang opisina ng pamahalaan ay napakalaking kasalanan. Kasi ang isang government official, anuman ang posisyon o empleyado man, walang karapatan magwala ng dokumento. Kasi may record yan. Pag nag-file, ire-record. Pag yung nag-receive at pinala mo sa isang opisina, ire-record. Anong oras, anong araw. Sino ang nag-receive. Pag lumipat ng another office, meron din yung acknowledgement receipt kung sinong tumanggap at anong oras, anong araw dinala. Nangyari, wala eh. So, pinagtakpan ang dating Pangulo at saka sa Senator Bongo. Yan ang lumalabas doon sa nangyari. Kaya hindi na masisisi si Senator Trillanes na idirekta na sa Ombudsman ang lahat ng dokumento. Another document yun, hindi ganun kadaling mag-produce nun. Sa katutak na mga dokumento, ebidensya, hindi ganun kadaling produce yan. So, na-produce ulit at na-file. So, kailangan kung sino man yung mabuti na-relieve na, pero hindi dapat relieve lang, dapat pinapanago. Isipin mo, nasaan ang katarungan? Hindi ko sinabing guilty si Duterte at Senador Bongo. Kaya lang yun ang tamang proseso sa rule of law. Kung may ebidensya ka, i-file mo ang kaso, yun i-imbestigahan. Bibigyan ng due process, bibigyan ng pagkakataon yung inaakusahan. Ganun dapat eh. Pero hindi ibinigay ang pagkakataon dahil nawala yung dokumento. So yung gumawa ng pagwawala ng dokumento, hindi yung nakatulong kay Senador Bongo at kay Duterte. Kasi iwinala niya, hindi na ibigay ang pagkakataon doon sa DOJ, Prosecutor's Office. Doon sana yung lilitisin. Ano lilitisin? Doon sana ang preliminary investigation para ma-counter yung isinubiting dokumento ni Trillanes. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ngayon. Idinirekta na sa ombudsman. Tuloy-tuloy na yan. So, mas napadali. Yun ang nangyari. Ganon kasi ang proseso eh. Pag dinala mo sa DOJ, mayroong preliminary investigation. Ano ba ang preliminary investigation? PI. Pag nabasa yung dokumento mo, bibigyan ng 10 days o 15 days sumagot yung akusado, yung inaakusahan. I-counter mo yung sinumpang salaysay at ebidensya ng nagreklamo. Tapos i-evaluate yung dalawang panig ng complainant at ng akusado
Pag kami nakitang probable cause, saka ipapail ang kaso. Pag wala, pwedeng i-dismiss ng DOJ. Prosecution panel. Hindi nangyari yon. Kasi nga hindi nila tinalakay. Inupuan, nawala. So nawala yung lahat ng karapatan ni Duterte at ni Bongo. Yun. Yung maka-Duterteng nagtakot, nagwala ng dokumento, siya ang may kasalanan. Hindi ang DOJ. Ngayon, nasa ombudsman na. At tuloy-tuloy na yan. Delegado. Samantala, dahil tapos na ang holiday, tapos na ang undas, tuloy-tuloy na trabaho, magre-resume na ang Kongreso at Senado. Hopefully, matatapos na ang Senado ang budget hanggang November 10. Para pag-resume nila November 10 sa plenary na, a-aproba ng proposed budget 2026 sa Kongreso. Ganoon din, by December, by CAM, magiging batas na. Walang insertion. Pinagdidibatihan pa ang unprogram sa budget. Mayroong magkaibang bersyon sa Kongreso. Binawasan at ibinalik sa dati yung budget ng Office of the Vice President. 733 million na lang. Binawasan ng grupo ni Nadilima. Approved sa buong plenaryo. Sa Senado, malaki, 900 yata. So merong discrepancy, meron hong pagkakaiba. Merong Congress version, Senate version sa budget ng Office of the Vice President. Diyan ang matinding debate sa BICAM. Yun namang sa Kongreso, inaproba naman yung unprogrammed budget. Sa Senado, ayaw nila yung unprogrammed budget. Another issue yan na pagdidibatihan. Kaya humahaba-haba sana ang panahon na ibigay sa BICAM at pagbalangkas, pagpapainal ng budget na ito for 2026 para hindi na nga po makurakot na naman katulad ng nakaraang mga taon at ng kasalukuyang taon. Na-scam ng mga scammer, na-scam ng mga corrupt politician at kung sino-sino pa yan sa flood control program. Ayan, di ba? So, marami yung aabangan tayo at antabayanan. Yung sinasabi ng ICI naman, Independent Commission for Infrastructure, na magla-live na sila. Dahan-dahang nakikita natin, sana ho magtuloy-tuloy. Lahat ng isasalang dyan at talakayan, i-live sa social media para madinig, mapanood ng taong bayan kung anong proseso. Dahil taong bayan ang complainant, lagi ko sinasabi ang taong bayan ang merong karapatan para ho sa, alam mo na, malaman ang proseso at kung sino-sino ang mga pwedeng kasuhan at dapat makulong at mabawi. Tuloy-tuloy po yung pagbawi ng pera, ha. Yung trabaho ng AMLA at ugnayan sa iba-ibang departamento ng gobyerno at mga private bank at central bank. Whole of government approach, tuloy-tuloy po ito. Good news pa rin yan.